Hello po mga kabayan. Ngayon ay gabi na dito sa amin. Alas 8 na ng gabi. Samahan nyo kami, magbabay kami ng anak ko. Ikotin namin itong Nook City gamit itong bike namin. So, ito mga kabayan, ito yung stick natin. Extend to siya. So, kabit natin dito. Ilagay natin yung camera din mamaya. Para makita nyo pag magbike tayo mga kabayan. Makuwang-kuha talaga. Ayun mga kabayan, tara. Umpisa na tayo magbike dito para makita nyo mga kabayan ng mas malinaw ang itsura dito sa Nook City, Greenland. Ayan. So ganito mga kabayan, kapag may oras pa ako, medyo hindi pa tayo pagod sa trabaho, samahan nyo kami ng aking anak ko. Iikot namin kayo dito sa Nook City, Greenland gamit itong bike namin. Medyo may kalamigan lang dito yung mga kabayan kasi yung malakas-lakas ang hangin. Pero ito kasi napagkasunduan namin ng anak ko na magbabike kami sa labas. Matagal-tagal na din kami mga kabayan nung huli naming magbike mga kabayan. Dahil nga madalas ako talaga busy sa trabaho. Pagdating ng bahay, bagsak na talaga yung katawan ko. Dahil nga dito sa Greenland mga kabayan, kapag dalawa kayo magtatrabaho dito, mag-asawa, ay halos talaga mga kabayan, no? Pareho kayong pagod. At buwan nga dito mga kabayan, namayat ako dito. Nung ako lang dati dito mag-isa, ay hindi naman ako sobra namayat. Sakto lang naman mga kabayan yung katawan ko dati na maintain ko kasi sarili ko lang yung ginatuka ko dito. Pero homesick ako dati. Yung problema ko naman dati sa sarili ko, yung kuha naman, mental na naman. Yung physical ko okay kasi nakakapag-gym pa ako, may time pa ako magbuhat. Pero ngayon, wala na talaga akong time. Yung oras ko mga kabayan, halos nabuhos ko na sa trabaho. Pagdating sa bahay mga kabayan, nasikaso ko pa yung anak ko na bunso. Kasi pinapakain ko pa yun. Minsan ako nagliligo, ibibihis ng pampers. Tapos, yung asawa ko naman mga kabayan, siya yung nagluluto ng pagkain. So, hati kami sa mga gawaing bahay. Siya yung naglalaba. Tinutulungan ko siya magtipik. May aeroplano sa itaas. May biyahe pa. Yung oras natin dito mga kabayan, alas 8 na ng gabi, pero maliwanag pa rin dito. Si baba, Cham. Sumaba tayo. Natin sa baba. Yan, samahan nyo kami. Medyo maulan, medyo uulan sa mga kabayan kasi makulimlim siya. Dapat kasi kung hindi lang kwanto, yung ulap, may araw sana to kasi dito sa Greenland kapag summer, may araw talaga yun dito. So, ganito mga kabayan, no? Ipakita ko sa inyo yung alas 8 ng gabi. Napakatahimik ko. Walang may naglalakad. Walang katakot-takot. Yan, medyo mahangin lang. Takas-takas yung hangin, no? Medyo malamig yung hangin pagka umangat sa ano, pag hindi ka nag-jacket. So, nag-jacket naman kami ng anak. Kaso, medyo paramdam namin yung lamig. Hindi ako nakasodang gloves. Ha? Yung anak ko hindi daw nilalamig, pero ako nilalamig na. Ay, saya pa ako. Tingnan mo. Ay, kuhan ka pa dyan. Medyo umulan na nga, oh. Yung anak ko, mga kabayan. Dati, mga kabayan, sa Pilipinas, yung anak ko, ay talagang lagi namin pinapagalitan yan pag umaalis ng bahay kasi kasama niya yung mga barkada niya. Minsan, mga kabayan, gabi na yung umuwi. Alas 10 ng gabi. Nakaraan, ha. So, nandito kami sa Greenland noon. Hindi kami makakuha ng asawa ko. Hindi kami makakonsentrate minsan. Hindi kami masyadong makatulog. Pero dito mga kabayan, nandito na yung anak ko. Kami pa mismo yung nagsabi sa kanya na lumabas na. Maglaro ko daw, mahanap ko ng kaibigan. Minsan tinatamad siya maglabas kasi nga malamig. Pero pagkasama niya ako mga kabayan, ayun, sumasama siya sa akin. Kapag lalabas ako niyan, binabantayan niya ako kasi sasama daw siya. Tapos, ay saan may sasakyan? May sasakyan. Huwag kang magpagitna ba? Ang kaibahan mga kabayan, dito, safe kasi dito. Hindi makuha yung mga sasakyan dito. Hindi sila kaskasero ba? Hindi kagaya sa Pilipinas na matatakot kami doon kasi mabilis magpatakbo yung mga mga tao. At hindi mo sigurado kung masagasaan na yung anak mo. Ayan. Dito mga kabayan, kusa talaga sila huminto. Basta nasa tamang linya ka lang, pedestrian. Kahit nasa gitna ka mga kabayan, kapag makita ka nila, sila yung nag-a-adjust. Punta tayo, no? Hindi?
Kaya akit din namin doon sa itaas mo kami. Kita ng view dito. Ah. Pero masarap yung lamig niya. Medyo masakit naman yung lukot pagka. Okay. Just ko yung gear mo online kasi medyo sakit na din. Hirap pasukin tong lugar nila dito kasi diba? Hinto. Nahinto ako, inarangan mo po. Tulak na lang. Tulak na lang makabayan kasi medyo hirap na. Ngat nga dito sa itaas mo dito. Para makita mo. Hiningal ako. Ngayon, nakita kami sa itaas. Kita namin sa inyo, ito yung view na sa itaas. Maganda kasi tingnan ito pag nasa itaas. Tara, samahan nyo kami. Ayan. So, mga kabayan, kapag huwag ka na talaga dito, hindi ka lang tamarin lumabas. Kasi pag lumabas ka dito, kasi mga kabayan, kailangan mo talaga magsuot ng mga jacket, medyas, kung maaari, mag-gloves ka mga kabayan para hindi masakit yung hangin. Gaya nito, medyo masakit na din yung hangin pagka tagal ka na sa lamig. Pero maya uwi na din kami. So, hidahan lang. So, medyo malakas-lakas lang yung hangin mga kabayan. Gusto ko lang puntahan sa itaas. Kasi maganda itong mga bahay dito mga kabayan. I-share ko lang sa inyo yung view dito. Yan. Actually mga kabayan, no, medyo minsan may time natin natamad talaga ako mag-content. Pero dahil na din sa kuan, sayang din naman mga kabayan yung kikitain natin dito kahit paano. So, naisip ko na lang na gagawa ng content. Yung mga view na lang dito ipakita ko kasi may iba naman na gusto pa rin yung mga view dito. Kung ano yung itsura. Kasi nga kakaiba talaga yung view dito sa Greenland. Kahit walang kahoy itong Greenland pero yung view niya maganda sa mga kabayan lalo pag mabidyoan mo siya. Yung nagdadala sa gandas niya yung bahay at saka yung mga kulay na mga damo na nag-green. Tapos yung ulap niya. Ayun ang gusto ko dito sa view niya. Malinis tingnan. So, dito na sa taas. Makikita na natin dito kung gaano ganda ito. Gamitin natin yung camera na lang mga kabayan para may zoom. Ayun mga kabayan, ito na po yung sa itaas. Ang ganda ng view dito. Tingnan nyo naman yung forma ng mga bahay. Halos magkakapareho lang mga kabayan. No? Pati yung bubong, matutulis. Yan, makukulay yung mga bahay. Pili ka mga kabayan kung ano yung gusto mong kulay. Mayroong blue, black, pula, yellow, mayroong pink, mayroong green. Ayan po, pili ka kung ano po yung gusto mo dyan na bahay na kulay. Ayan, so meron mga kabayan dito sa dulo, sa gilid ng dagat. Pag gusto mong ulam, yan, kuha ka lang dyan. So ngayon mga kabayan, baba na kami ng anak ko dun sa bike namin. So tingnan natin kung nandyan pa rin yung bike namin. Iniwan lang namin yung bike namin dito. So ganito lang talaga yung itsura dito. Wala lang talagang kakahoy-kahoy. Tapos bato lang. So isipin nyo dati, puro bato. Ganito lang to dati. So ngayon may mga bahay na. Yung lugar nila mga kabayan, no? Walang mga tanim. Isipin mo, walang kabuhayan. Pero alam nyo dito, sobrang dami ng isda nila. Kaya nakapagpatayo nga sila dito ng mga di ba, mga bahay. Nabubuhay sila dito ng magtrabaho ka lang, makakasurvive ka dito, kakaipon ka kahit wala silang tanim. Isipin mo yung lugar nila, tingnan mo puro yelo. So ano ang gagawin mo sa yelo? Hindi naman yan makain. Ang sekreto dyan, marami silang isda at saka may mga din sila dito mga yung gemstone, ruby. So may mining sila na ruby dito at may mga minerals, yamang minerals na nandito sa kanila. Yan. So dito medyo tahimik na tong bahay na to dito sa likod natin, oh. Tapos gilid mo bato, tapos may mga bulaklak dito. So tara mga kabayan, samahan nyo kami. Bababa na kami ng anak ko papunta dun. So papunta na kami mga kabayan. So dito mga kabayan, yung mga kilala ko, kaibigan ko, pansin nila ako na pumayat daw ako. Oo nga mga kabayan, pumayat talaga ako dito. Napansin ko dito sa sarili ko. Yung anak ko kasi mga kabayan, nagdididi pa kasi siya. Tapos sa isang gabi mga kabayan, madalas nagigising ako ng 3 beses. Pag natulog yung anak ko minsan mga kabayan, no? Maaga yung matulog minsan, alas 8. Alas 10, pinakamatagal na yan. Kasi sa nila mga kabayan, sa daycare center, pinapractice na sila na hindi matulog ng tanghali. Iba pala dito yung mga bata mga kabayan.
Tinitrain na sila dito. Pag tanghali, pag mag-edad na ng 2 taon, pag malapit na sila magtatlo, yung anak ko kasi mga kabayan, mag 3 years old na siya. Kaya pinapractice na siya na doon sa daycare center na hindi na matulog ng tanghali. Nung unang dating ng anak ko dito, 2 years old, mahigit pa lang siya noon. Yan, pinapatulog pa sila pag tanghali. Pero ngayon, ililipat na kasi yung anak ko doon sa medyo malalaki na mga bata. Isiseparate na siya sa ibang daycare center naman. Maghanap na ng gamito. Kaya ang nangyari, yung anak ko, hindi na siya nakakatulog ng tanghali. So pagdating niya sa bahay, talagang na lang, pakainin ko na lang yan. Pagka galing kasi ako dito tayo, Sam. Asked dyan na. Pagkagaling ko kasi ng trabaho mga kami, pagdating ko talaga niyan, ang misis ko, nagluto na yan siya. Antayin ko na lang yung luto niya. Tapos yun, pagkakainin ko na yung anak ko. Ako yung nagpapakain sa anak ko. Tapos, hugasan ko na yan kung kuan. Nililigo ko yan siya. Kasi alternate dito, liguin ko siya ngayon. Pagkabukas, pahinga, hindi mo na siya maliligo. Kasi malamig dito. Tapos hindi namin nililigo yung anak namin sa umaga. Kasi paglapas niyan, sinasaba ni Mrs. malamig. So, basa yung buhok. Sa kuha na, hapon. Pagdating ng trabaho, pahinga muna. Tapos mga kabayan, pag mapakain ko na yung anak ko, ako gutom na gutom ako, pero hindi ako komportable kumain na sabay kami ng anak ko kumakain. Gusto ko yung matutukan ko talaga yung pagkain niya. Kaya ayun, medyo na-concentrate ako sa anak ko. Tapos mga kabayan, na yan, pagdating ng alas 8, ayan, antok na yung anak ko. Timplahan ko na yan ng dede niya. Yan yung pagpatulog niya, hindi naman sa makatulog pag walang dede. Pero pag doon sa daycare center mga kabayan, yung dati, tinitrain siya na hindi magdidi, hindi talaga yan makakadidi doon. Tapos, ang problema yan, nagugutom kasi yung pagkain nila dito. Hindi nga nasana yung anak ko sa mga food nila dito. Tinapay, minsan yung mga isda na mga seal, mga wheel. So, pagdating ng bahay, gutom yung anak ko. Yan. Kaya pinapakain ko yan. Kuhan kasi, pagkasakit. Pagtulog niyan, alas 8 mga kabayan, minsan gigising ako, matutulog ako minsan alas 10 na ng gabi. Alas 10, alas 11, yan. Yan. Katulog na ako dyan, alas 10. Pagka mga alas 11, yan. Hingit na naman ng didi yan. No? Pacing yan. Tapos, timplahan ko na naman yan. Dito tayo. Baba. Timplahan ko naman alas 11. Pagka alas 3 mga kabayan, ayan. Alas 3. Hingit na naman yan. Didi na naman. Tapos minsan mga kabayan, alas 5. Yan, bago na naman ako gikising kasi gumikising ako dito. Minsan alas 5. Kasi pasok ako alas 6. Yan, didi na naman siya. Kaya, yung katawan ko medyo pagod na sa trabaho. Tapos napagod pa sa pag-aalaga ng anak. Pero sa akin, okay lang naman magnan kasi maliit lang naman sila. Lalaki naman yan sila. Hindi naman habang bata sila. Sakripisyo talaga pagka magulang. So, first time ko may experience na lalaki yung anak ko kasama ako. Kasi itong panganay ko mga tagal naman ako mag-apron. Hindi ko kasama to. Hindi ako nagsakripisyo dito sa actual makban. So, realize ko at naranasan ko na din kung paano pala kakirap yung sakripisyo kasama yung pagtatrabaho. So, okay dito, kahit pagod ka, ang lamang lang dito, mayroon kang babayad sa mga gastusin, may pwede ka ng pagkain, ayan, hindi sasakit yung ulo mo tuwing katapusan, kasi kaya mong bayaran. Yung katawan mo na talaga dito, bagsak minsan dahil sa trabaho, pagod na anak ko sa anak pa, kasi kasuyin. Pero okay lang sa akin mga bayan, nandito yung pamilya ko kasi yung mental ko ang pagod, tapos both physical, pagod din. So yun yung mahirap. So dito, yung pagod ko dito, yung kuwan lang. Yung physical ko lang yung pagod, pero yung mental ko, sinandito sila. Ayan. So, tiis-tiis lang talaga para sa pamilya. So puntahan natin dito makbanyo yung nag-iisang kuwan dito. Ha? Ayan. Ha? Oh, may mga isda naman dito. May namimingwit yun, no? Kasi may mga tourist dito na punta. Ipasyal ko kayo mga kabayan na mayroong kwan dito. Ipakita ko sa inyo yung simbahan dito. Meron kasi nagtatanong dito kung ano daw yung mga simbahan dito, ano ba yung religion. So ipakita ko sa inyo dito yung simbahan na madalas kong napupuntahan dito pagka nagpasyal tayo. Madalas ako pumapasyal dito. Kasi yung puntahan talaga ng mga tourist. Pahigat Sam. Yan. Pupunta tayo dito sa simbahan.
Ayun po yung simbahan doon sa unahan. Opcha! Ayan mga kabayan, nandito tayo sa simbahan. Mayroong nagtanong kasi sa akin kung ano ba yung mga simbahan dito, mga churches. So nag-search na lang ako mga kabayan, no? Dito kasi sa Greenland, yung mga tao dito kapag may mga tanong ako mga kabayan, masyadong tipid sila magbigay ng one statement o yung answer. Kaya madalas mga kabayan, pag may tanong ako, sinesearch ko na lang sa Google kasi yung Google mga kabayan, nandyan din naman yung sagot. So ito mga kabayan ay pag-read kasi mga kabayan, ito yung Lutheranism. Kung sa kuan mga kabayan, kuan siya, major branch siya sa Protestant. Dati mga kabayan, sinabi ko din dati na simbahan ito na Protestant, yung ganito red. Kasi mayroon ditong Catholic, yun yung white church naman, yung Catholic dito. Mayroong isang vlogger dito sa Greenland, so hindi ko lang sasabihin yung pangalan. Sabi niya, wala daw Protestant dito sa Greenland. Sabi niya, lol. So ganun pa yung comment niya. Pero yun, nag-reply ako doon, sabi ko gawan mo din ng content para malaman natin kung ano yung sinasabi mo na walang Protestant dito. Kasi ako mga kabayan, ang kuan ko lang talaga, binasa ko sa Google na sa Greenland ay meron po ditong Lutheranism, yung number 1 na churches. Tapos yung isa naman Catholic, yung pangalawa. Yung pangatlo mga kabayan, yun yung Christian, yung other Christian, yung kami may Christian dito na simbahan. So kayo mga kabayan, kung expert kayo, tanungin ko kayo, yung Lutheranism ba, baka ako nagkamali lang, binasa ko sa Google na isa sang major branch ng Protestant. So ito mga kabayan, ang Lutheranism isa din bang Protestant kasi major major churches siya o major branch siya. Kasi mayroong vlogger dito sa Greenland nag-comment na wala daw Protestant na simbahan dito sa Greenland, lol ang sabi niya pa ganun sa akin. So para ako di maliwanagan, baka mayroong kabisado dito about sa Greenland or ano yung Lutheranism. Ayan, pauwi na po kami mga kabayan, no? So baka may makasagot po sa tanong ko, ang Lutheranism ba ay isang Protestant din ba? Or magkaiba po yung Lutheranism at Protestant? Alam nyo dito sa Greenland mga kabayan, no? Mayroon naman ako dito mga kaibigan ng mga Greenlandic. May mga kakilala naman din ako dito. Pero medyo mahihain sila dito mga kabayan. Kaya minsan pag nagtanong ako dito, hindi ako nakakakuha ng mga sagot sa kanila. Kasi sasabihin nila kadalasan, I don't know. Yung nagtanong ako dito mga kabayan, no, kung bakit ba tinawag ito na Greenland, sabi ko itong lugar na ito, sabi nila I don't know. Hindi daw nila alam. Sabi ko taga dito sila, hindi nila alam. Tapos yung statue doon mga kabayan, may statue kasi doon ni Hans Egede, yun yung Lutheranism na church na yung kinuha niya dito, yun yung napakilala dito ng Christian, ito yung Lutheranism, yung si Hans Egede. Tinanong ko sila kung kilala ba nila yun, sabi na hindi daw. Sabi ko taga dito sila, hindi nila alam. So hindi ko lang alam mga kabayan, bakit baka pagod din sila mag-explain dito kasi sa kanila. Bawal daw sa kanila yung ma-stress. Kaya pagka may mga problema mga kabayan, mabilis silang ma-stress dito. Halimbawa dito mga kabayan, yung may mga kasama sila na hindi magtrabaho, ayun, hinayaan nila sila, okay lang yan, hayaan mo na, gano'n na sila. Kaya yun yung nagustuhan ko dito. Hindi sila dito yung itisismis ka nga si hindi pumasok, si yung pangit yung ugali. Tapos si yun, ayaw nila yung ganon. Ayun lang yung nagustuhan ko dito. Kaya dito ako din ay nasanay na din na yun, hindi na din nagtatanong. Pag may tanong ako about dito sa Greenland, yun sinesearch ko na lang. Hindi kagaya sa mga kabayan, no? Sa ibang lugar kapag may kunting problema ka lang, ayun, kalat na agad. Tapos wala ka pang sinasabi mga kabayan, yung mga tao minsan nauuna nang magsabi kung ano-ano nang sinasabi. So doon ka na ma-stress. Dito sa kanila, kung sanay ka sa mga salita, mga chismisan, ayan, medyo mahirapan ka dito. Meron naman iba dito na kwentuhan mo siya, gusto nila kwentuhan, pero madalas talaga dito ay yan, hindi sila mahilig. Alay. Nagpasikat yung anak ko dun sa mga lokal. Axel!
Dahan lang! Yun, medyo malamig na mga kabayan. Malapit na kami sa bahay pero dadaan muna kami dito sa tindahan. May bibilin daw yung anak ko. So yung oras natin, alas 9 na ng gabi. Ayan o, medyo kahit makulimlim siya pero makikita mo pa rin yung liwanag, yung madadaanan. So ito na po yung city dito. So dito kami sa city talaga. Dito sa amin medyo may ingay dito. May mga, minsan may mga bata din kasi dito na sumisigaw. Tapos may mga tao din na minsan makainom. Ayan. May mga nagiinom kasi dito mga kabayan. Pag sa city na may mga bar din kasi dito. Kung gusto mo dito na mga kasiyahan din, mayroon din dito sa city. Pero kailangan mo talaga may pera ka, panggastos. Kasi hindi uso dito mga kabayan yung ilibre-libre ka lang, makiinom ka lang. Kasi halos lahat ng tao dito ay may trabaho. So, kung wala kang trabaho dito mga kabayan, isa ka talagang tamad kasi nga dito na nga yung maraming trabaho, ayaw mo magtrabaho.